Pasensya na po kasi makati po talaga yung lalamunan ko ngayon na hindi ko alam kung paano natin maitatawid itong message na to, pero gaya na yung nangyari sa buhay ni Gideon, ipinakita ng Diyos na naging matagumpay ito hindi dahil kay Gideon, kundi dahil sa Diyos. Amen? Kaya naniniwala po ako ngayon na may tatawid dito hindi dahil sa malakas ako, magaling ako, kundi dahil magaling ang Diyos, malakas ang Diyos at makapangyarihan siya. At gusto niya po tayong kausapin. At meron po siyang nais na iparating po sa bawat isa. Amen! Kaya pakitanong po ang iyong katabi, pakitanong siya, handa ka na bang matulog, kapatid? Handa ka na bang matulog? Amen! Sabi niya, praise God. Masarap po bang matulog pag nakikinig ng message? I have a honest question. Nakakaantok po ba ang message natin pag Sunday service? Parang may bumubulong. Amen. Na may nagsasabi. Amen. Ayan. Kasi hindi ko kayo masisisi kasi alam ko po talaga na nakakaantok ang mga lesson, ang mga lecture. Amen. Kaya bear with me. Amen. I believe na si Lord na po ang bahalang magpaliwanag dito sa inyo. Amen. So, binabati ko rin po ang mga nanonood sa ating YouTube channel. Hello po sa inyo. Yung iba kasi sa YouTube channel na po nanonood at nakikita ko po doon yung kanilang mga comments, especially kina Sister Anna. Yan, shoutout po sa inyo. Thank you so much for watching us. At sa mga hindi pa po nakaka-subscribe and follow sa ating YouTube channel, check nyo lang po sa YouTube or i-type nyo lang po ang Amazing Grace Church, Dagupan City. Ayan, so kailangan mayroon pong Dagupan City, yung Amazing Grace Church. Kasi madami pong Amazing Grace Church sa YouTube. Amen po? Pero kapag nilagay nyo lang po ng Dagupan City, yung church lang po natin. Amen, praise God. So let us all stand. Tayo pong lahat ay tumayo at ating basahin ang ating scripture reading na matatagpuan sa Book of Judges, chapter 8, verse 27. Ayan. Let's start. Mula sa gintong na samsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosan o ephod at dinala sa Ofra na kanyang lungsod. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. Ito ang naging malaking kapulaan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Let us pray. Yes, O Heavenly Father, samahan mo kami, Panginoon, ngayong muli sa aming pag-aaral ng iyong salita. Puspusan mo po ng katalinuhan, ng wisdom, at ng anointing ang bawat isa sa amin upang aming maunawaan ang kwentong ito at nawa ay marami po kami matutunan at malaman at ituwid mo po ang aming mga pagkakamali. Ituwid mo po ang mga bagay na nagagawa namin na hindi na ayon sa iyong kalooban. Ikaw na po ang magsalita at kumilos sa bawat isa. Ito po ang aming panalangin sa matamis na pangalan ni Jesus. Amen. Praise God. We can now be seated. And gentle request ko lang po, pwede pong pakipatayin natin po yung Jetmatic. Ayan. Pakipatayin na lang po. Thank you so much po. Ayan. So, ang title po ng message natin ay, ano po? Ang pamagat? Gideon's Ephod. Okay. So, buksan niyo na po ang inyong Bible at simulan po natin aralin ang Judges chapter 8. Question, nakailang Sunday na po tayo na pinag-aaralan natin si Gideon? 2. So, ang ilan ng araw na po ngayon? 3. Okay, this is 3rd Sunday that we've been studying the life of Gideon and dito po tayo magtatapos. Amen? Kasi next Sunday, we'll discuss and learn about the story of Abimelech. Si Abimelech, sino po si Abimelech? Anak ni Gideon. Question, isa po ba siyang judge? Hindi po siya judge. Ayan, pero siya ang next na ma-highlight next chapter. But for now, makikita natin sa illustration, sa title, sa scripture, na meron pong isang malaking pagkakamali na nagawa si Gideon. Amen? So, tanong, ano ang malaking pagkakamali na nagawa ni Gideon sa kwentong ito bago matapos ang kanyang story sa Bible? Ano po? Siya po ay nagpagawa ng Diyos-Diyosan na ang itsura ay parang ephod. Question, ano po ang ephod?
Ang ephod po is yung garment or yung damit po ng isang high priest. Ayan, so kaya kung makikita niyo po, ito po yung ephod. Ang itsura niya po ay parang damit ng pari o yung pinakapinunong pari ng mga Levita na nag-o-offer ng mga sacrifices or handog para sa ating Panginoon. So, question, made of what material ang ephod po na ito? Gold. Amen. So, gawa po ito sa mga ginto. Hindi po siya tela. Kasi ang ephod, normally tela yan. At alam natin may specific color, may specific na tela po na gagamitin niya. Na isusot lang ng pinakapare. Pero sa kwentong ito, gagawa si Gideon po ng ganyan. And sad to say, yan po ang magiging Diyos-Diyosan po nila o sasambahin po ng mga Israelita. Amen. Yan. So from this story itself, kasi pinaka-catch all ko na po siya para makita niyo na po yung buong picture. Ang lesson dito, sometimes kahit na yung akala natin at ginagawa natin para kay Lord, pero against pala sa Kanya, sa katotohanan, hindi nag-glorify ang Lord dito. Amen. Kasi sa ating mga tao, sometimes akala natin lahat ng mga sacrifices natin, lahat ng effort natin, lahat ng ginagawa natin ay para kay Lord. Because that's our purpose, di ba? To glorify God. Amen. Pero may mga bagay, hello, Ate Aileen, si Ate Aileen ba yun? Praise God, praise God. Pampanya kasi yun. Ayan, so, pakipak ko yung mga pangalan nila kasi yung mga bago po kung nakikita faces. Hallelujah. Ayan. Makikita po natin na may mga bagay na akala natin nalulugod ang Diyos. Pero sa reality, hindi po pala. Amen. Question. Nung gumawa po pa si Gideon ng ephod, may instruction po ba kay Lord na gawin niya ito? May instruction po ba kay Gideon na gawin niya po ito? Meron or wala? Wala. Ayan. Kasi tinetest ko na po ang inyong kaalaman kung talagang nabasa niyo po ang Judges chapter 8. Ayan. Ang tawag po dito ay pre-test. Ayan. Examination bago pa ituro yung ating topic. Ayan. Question. Ayan. Ulitin po, may instruction po ba si Lord na gawin ito? Wala. Another question. Pero noon, may instruction po ba ang Diyos sa mga Israelita na gumawa ng gamit ng pari? Meron. Amen. So, titignan po natin yan na sometimes na-interpret natin si Lord or akala natin para kay Lord yung ginagawa natin pero hindi po pala. At nagkakaroon po ito ng hindi magandang epekto sa mga tao na natuturuan po natin ng maling katuruan. Amen. Yan. So, ito po ang ating mga naging topic sa Book of Judges. Tayo po ay nasa chapter 8 na po. At ito na po ang pangalawang buwan because we have 8 Sunday services that we have been talking about the Book of Judges. Ayan. So, this will be the questions after the story. Sagutin po natin yan mamaya at kayo po, magsulat na rin po kayo ng inyong mga wisdom or natutunan sa kwento ito. But for now, let's have a short recap or review ng buhay ni Gideon. So may manonood po tayong video clip, ayan, which summarizes the life story of Gideon para po makita natin yung mga previous na nangyari bago po mangyayari ang isang malaking pagkakamali po ni Gideon sa kwento ito. During a time of great fear and oppression, the Israelites were under constant attack by the Midianites, who would invade their land, destroy crops, and leave the people in poverty. In the midst of this suffering, God chose an unlikely hero, a humble farmer named Gideon. One day, as Gideon was threshing wheat in a winepress to hide from the Midianites, an angel of the Lord appeared to him, saying, "The Lord is with you, mighty warrior." Gideon was taken aback. He didn't feel like a warrior at all. In fact, he was filled with doubt, questioning why God had allowed such hardship for Israel. But the angel assured him that God had chosen him to lead Israel to victory over the Midianites. Still uncertain,
Gideon asked for signs to confirm this mission. First, he laid out a wool fleece on the ground, asking that in the morning the fleece be wet with dew, but the ground dry. When he awoke, the fleece was soaked, while the ground was dry. Then, to be sure, he asked for the opposite, a dry fleece and wet ground. Again, God answered his request, filling Gideon with faith. With newfound courage, Gideon rallied a large army. But God told him that he had too many men and would need to reduce his numbers to show that victory would come by God's hand alone. Through a series of tests, Gideon's army was reduced from thousands to just 300 men. With only these few men, Gideon set out to face the massive Midianite army. In the dead of night, they surrounded the Midianite camp. Armed with nothing but torches hidden inside clay jars, trumpets, and their voices, Gideon's men followed his lead. At his signal, they smashed the jars, held up the torches, blew the trumpets, and shouted, "A sword for the Lord and for Gideon!" The Midianites awoke in terror and confusion, seeing the lights, hearing the trumpets, and believing they were under attack by a vast army. In their panic, they turned on each other, and chaos spread throughout their camp. Gideon and his 300 men won the battle without even lifting a sword against the enemy. Through Gideon's faith and obedience, God delivered Israel from the Midianites, bringing peace to the land. Ayan, praise God. Next one lang po tayo. Amen. Ayan, so kung titignan po natin yung kwento po ni Gideon, parang ang ganda po, no? Parang mightily nagamit siya ni Lord, indeed, no question. Pero, yung pag-aaralan po natin ngayon, yung the downfall of Gideon, ito po yung madalas na hindi po natatopic po sa Bible school o minsan Sunday school or sa church. Amen. In fact, nung pinag-aaralan ko nga ito, ay meron palang ganyang nangyari sa buhay ni Gideon. Parang akala lang natin yung 300, yung nilapitan siya ng angel, tapos hindi siyang mag-ask ng signs. But, makikita natin sa kwentong ito, if nabasa nila how parang hindi maganda ang naging last part ng buhay po ni Gideon. Yan. So, let's start with verse 1. Basahin po natin. Pagkatapos, pumunta kay Gideon ang mga kalalakihan ng Ephraim. Sabi nila, bakit mo kami ginanito? Bakit hindi mo kami tinawag bago niyo lusubin ang mga Midianita? Pagalit nilang tanong. Amen. Question, sinong tribe yung lumapit kay Gideon? Ang mga tribe ng Ephraim. Another question, anong tribe galing si Gideon? Anong tribo siya? Siya po ay tribe ng Manase. Ayan, Manase po siya. Kaya nga po sabi niya sa first part, di ba? Bakit ako ang gagamitin mo? Eh, kami ang mga Manase, ang pinakamahinang tribo ng mga Israelita. Amen. We all know na ang Ephraim at Manase ay galing kanino? Kay, di ba magkapatid po si Ephraim at si Manase? Anak sila ni Joseph. Amen? Kaya nga wala pong tribe of Joseph na anak ni Jacob kasi nga po, nagkaroon ng dalawang tribe na galing sa kanya. Ang Ephraim at ang Manase. So, question, bakit ito sinasabi ng mga Ephraim kay Gideon? Ano ba yung sinasabi nila ditong laban na hindi sila in-involve o hindi sila sinali? Ano pong laban yun na napanalunan nila? Yung nanalo sila through 300 warrior lang. Amen. Kasi of course, nung nagtagumpay ang mga Israelita sa pamumuno ng mga Manase, through Gideon, na 300 lang ang nakatalo sa mga Midianites, naging malaking balita po ito sa buong Kanaan. And of course, it's a victory, kaya mas natatakot ulit yung mga tao sa kanila. The problem is, may mga hindi po na isali. Ayan, so, dito po sabi nga nila, may mga tao daw na ganyan kapag may victory na, tsaka sabihin nila, bakit hindi mo kami in-inform? Samantala nung nag-prepare tayo, wala naman sila. Amen. Praise God.
Ayan, samantalang kapag may victory na, may tagumpay na, tsaka sila lumalapit. Pero no preparation, no hardship para maging successful yung gawain na yun, wala daw sila. Ayan, so number 2, ang nagawa ko ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ayan. Ang maliit ninyong mga nagawa ay higit pa sa nagawa ng angkan namin. Sagot ni Gideon. Ayan. Dito sa verse 2, sinasabi po ni Gideon na yung victory po na yun is nothing compared to the victory na ginamit ni Lord ng mga Ephraim. Amen. Nakita niyo po yung mga naunang battle, especially sa book of Joshua. Amen. Lagi po kasama doon ng mga Ephraim, even yung mga tribe po noong time ni Deborah, ng mga naunang judge. At nakikita po naman natin sa mismong kwento na hindi, si Lord ang mismong nag-filter ng mga lalaban. Amen. At kahit na Manasseh tribe ang lalaban sa mga Midianites during this time, nakita naman natin na binawasan sila ng binawasan hanggang sa naging 300 lang. Amen po. Kaya dito po, makikita po natin yung positive reinforcement or positive na approach ni Gideon sa mga sa mga tribe ng Ephraim, nung sinabi niya na ang nagawa namin ay hindi maipapantay sa nagawa ninyo. Ang mga maliliit ninyong nagawa higit pa sa nagawa ng angkan namin. Amen. So in other words, instead na nakipag-away siya, instead na nakipag-argue siya, pinraise niya pa yung taong kaaway niya. Amen? Alam niyo po, kaya po nagkakaroon po ng awayan o ng away sa mga tao o mga pamilya. Bakit po? Kasi lagi po tayong nagpapataasan dahil sa ating pride. Amen? Say for example, kung titignan niyo dito, para silang pamilya na nagtagumpay ang pamilya ni Gideon. Tapos itong isang anak, sasabihin niya, bakit hindi ako sinali during the time na meron palang ganyan. Amen? Amen. Praise God. Pero makikita natin, ang sagot pa ni Gideon, tignan niyo po sa verse 3. Niloob ng Diyos na sa inyong mga kamay mahulog ang dalawang pinunong Midianita sila Oreb at Zeeb. Ayan. Pinaalala niya po sa kanila that they were already used by the Lord to defeat King Oreb and King Zeeb, another 2 major kings of the Midianites ang nakatalo ng Ephraim. Alin sa mga nagawa ko ang maipapantay riyan? And at the ending, nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Amen? Ulit ang sabi ng Bible, nang marinig nila ito, napawi ang kanilang galit. Amen? Kaya po nagkakaroon ng road rage o ng mga awayan sa kalsada kasi wala pong nagpapakumbaba. Amen? Wala pong nagbibigay. Lagi po gusto sila yung tama. Lagi po gusto po sila yung dapat pong irespeto at dapat pong pakinggan. But the wisdom from this conversation is that sometimes not all arguments are meant to be fought for. Amen? Hindi lahat ng mga awayan or ng mga battle ay kailangan nating patulan. Amen? So question, sino dito ang may mga kaaway sa ngayon? Pakitanong mo ang katabi, kapatid, sino ba yung katampuhan mo ngayon? Sino ba yung kaaway mo na ayaw mo magpa-daig sa kanya? Ayaw yung word, daig. Ayaw natin magpa-daig kasi dapat mas magaling tayo, di ba? Kasi hello, bakit tayo papasok? Bakit tayo papayag na mas magaling sila? Dapat mas magaling tayo. Dito po, binigay na po ni Gideon yung credit sa mga Ephraim. Ephraim, sabi niya, oo, sige na kayo po yung mas magaling. Pero ang approach niya, hindi po sarcastic. Amen? Hindi niya po sinabi, oo, mas magaling ka na. Hindi po gano'n. Talagang full-hearted sinabi niya yung magandang nagawa nung kausap niya. Amen? Amen. Uulitin ko po. Sa pag-aaral po namin sa DepEd, ang number 1 cause po ng bullying, like yung pag-aaway po ng mga bata, ay dahil nga po, wala sa kanila ang gustong magpadaig. Amen. Wala po sa kanila ang gustong magpakumbaba. Amen. Kaya nga po kapag sinabi ng isa na, pangit ka,
Sabi nung isa, mas pangit ka. Sabi nung isa, mas pangit ka ni. Ay, saan kapangitan ka? Ay, sila so pinakapangit. Hindi na po sila matatapos kasi nga, papangitan sila ng papangitan ng sasabihin sa isa't isa. Amen. Sige, sabihin mo dun sa sinabi na, pangit ka. Tapos ang sagot ko sa kanya, oo nga po, pasensya na po, pangit po talaga ako. Praise God kasi ang ganda-ganda mo po. Ang guwapo mo po. Kung ganun po ang sasabihin mo sa kaaway mo, yung sasabihin niya pa na pangit ka kasi pinuri mo na nga po siya. Amen. Nakita niyo po yung wisdom dito na sometimes hindi po lahat ng away ay kailangan nating pag-ubusan ng lakas, pag-ubusan ng enerhiya. Amen. Kasi po tayo rin po ang nagsasuffer. Tayo din po ang nahihirapan nag-i-struggle kung lahat na lang ay papatulan po natin. Amen. In fact, sabi nga po sa Bible, ang mga pinakawais na tao ay ang mga taong magaling na i-control ang kanilang temper at paratilihin ang kanilang peace or kapayapaan sa kanilang sarili at buhay. Amen! Praise God. Kaya pinag-pray ko yung sarili ko recently. Ayan sa Amaya. Kasi di ba, sometimes sa mga kapitbahay natin, sila yung nagiging kaalitan natin. Amen? Ayan. And then, praise God. Kasi sa punuan parang medyo tahimik kami noon. Pero, sino po dito ang mga kaaway na kapitbahay? Ay, parang iba po yung tawa po ninyo. Sino po dito may mga kaaway na kapatid? May mga kaaway na kaibigan, kamag-anak. Ina-assess po ba natin minsan na sometimes, hindi ko yung sinasabi sa atin ni Lord na hayaan na natin sila. Ibigay na natin sa kanila ang corona. Di ba? Parang tumigil na sila. Amen. Praise God. At ang nakakalupag kasi pag hindi tayo papatalo, pag-grabe ng pag-grabe yung sitwasyon, hanggang sa nagkakaroon na ng krimen. Amen? Nagkakapatayan na, nagkakaroon na ng dugo na nagkakasaksakan na po. I hope hindi na po tayo umabot sa ganung punto. And as much as possible, as early as possible, we have to be humble and settle all the conflict na meron po tayo nakaharap sa ngayon. Amen? And so sabi po sa first lesson, we have to handle criticism with humility and wisdom. Amen. Kailangan nating harapin ang mga hindi magagandang sinasabi sa atin, yung mga critics or mga nakikriticize nila nang may pagpapakumbaba at ng wisdom or katalinuhan or ng kaalaman na galing sa ating Panginoon. Amen. Praise God. Proceed po natin number 4. Verse 4. Let's read. Si Gideon at ang 300 niyang tauhan ay nakatawid na ng ilog Jordan. Pagod na sila, ngunit patuloy pa rin nilang inahabol ang mga Midianita. Okay, so makikita po natin na after po ng war with the 300, hindi pa nila totally na natalo ang mga Midianites dito. Amen? Kaya hinahabol pa nila yung mga ibang Midianites na tumakas or tumakbo. Amen? Kaya hinahabol nila ang mga, patuloy pa rin nilang hinahabol ang mga Midianita. Verse 5. Nang umabot sila sa Sokot, nakiusap siya sa mga taga-roon. Sabi niya sa kanila, maaari po bang bigyan ninyo ng makakain ang aking mga tauhan? This is the request of Gideon. Question, ang mga taga-Sokot ba ay mga Israelita din ba? Nakalahi ni Gideon? Yes or no? Or mga Midianites yan or Kanaan? Tanong, ang mga taga-Sokot ba ay kalahi ni na Gideon? Yung hinihingi niya ng tubig. Tubig ba hinihingi niya? Pagkain pala. Kalahi niya ba itong mga to? Yes or no? Hindi pa rin. Yes or no? Sino sabing yes? The answer is yes. Ang mga taga-Sokot po ay mga Israelites. Ayan. So in other words, humihingi po siya ng tulong sa mga kamag-anak niya, sa kapwa Israelita niya. Bakit nga po? Kasi nga po, napagod na sila sa kakahabol sa mga Midianites. Ano ulit yung request nila? Yung nakayelo, basahin natin. Maaari po bang bigyan ninyo kami ng kakainin or makakain ang aking mga tauhan? Latang-lata na sila sa gutom at hinahabol pa namin ng dalawang hari ng mga Midianita na sina Seba at Zalmunna. So ano ang pangalan ng dalawang king na hinahabol nila na dapat nilang patayin? Si Seba at Zalmunna. Yan.
Ngunit sumagot ang mga taga-sukot. Question. Bibigyan pa sila ng pagkain ng mga kapatid nilang taga-sukot ng mga Israelites din. Yes or no? Parang hindi pa rin nabasa. Tataliwan natin. Kapatid, nabasa mo na ba ang Judges chapter 8? Nabasa mo na pero nakalimutan ko na ito rin. Ang bilis. Pasahin po natin ang verse 6. Ngunit sumagot ang mga taga-sukot. Bakit namin kayo bibigyan ng pagkain? Hindi pa naman ninyo nabibihag sina Seba at Salmuna. Nakita niyo po, bakit namin kayo papakainin, hindi pa nga kayo nagtatagumpay sa laban. Hindi niyo pa nga nahuhulat si Seba at si Salmuna. Amen. Nakita niyo po yung contrast ng kwento ito sa kaninang kwento. Di ba yung kaninang kwento, ang sabi nila, bakit hindi niyo kami in-involve? Tama, kasi pwede naman silang ma-involve talaga if you would help. Tsaka sinabi lang nila yun, nung natalo na yung mga ibang Midianites. Amen. Dito, mayroon naman pong another goal, which is yung matalo nga po si Zeba at Salmuna, yung kings ng mga Midianites. And for this part, humihingi na sila ng tulong. Amen. Pero hindi po sila tumulong. Nakita niyo po, kasi yung mga tao talagang ganyan, credit grabber. Amen. Alam po yung credit grabber? Kapag magtatagumpay na, tsaka lang sila may involve, na-apart ako niya na, naging successful yung anniversary kasi ang laki ng ginawa ko dyan. Amen. Pero kung during the preparation, during the hardship, wala naman siya. Amen. Tignan niyo po. Verse 7. Dahil dito sinabi ni Gideon, kayo ang bahala. Kapag nahuli na namin sina Zeba at Salmuna, hahagaputin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto. Wow, may pagbabanta. May pagbabanta si Gideon dahil hindi nyo kami papakainin. Sabi niya, kapag natalo namin nyo, o nahuli namin yung aking ngayon, tignan nyo hahagupitin ko kayo ng latigong tinik na mula sa halamang disyerto para papahirapan niya sila o babawi siya sa kanila. Pagkasabi nito, nagtuloy na sila sa Peniel at doon naman humingi ng pagkain. First question, saan sila unang humingi ng pagkain? Sa Sukot. Ang mga taga-Sukot ba Israelita? Yes. Second, saan sila susunod na pupunta? Sa Peniel. Question, ang mga taga-Peniel ba ay Israelita? Yes or no? Mahina na naman, hindi na naman sigurado, hindi talaga nagbasa. Ang mga taga-Peniel po ba Israelita? Yes or no? Yes, okay. Yes, it's a big yes. Sukot and Peniel are Israelites, yung mga tao na doon. Ngunit ang sagot ng mga taga-roon ay tulad din ng sagot ng mga taga-Sukot. So, question, binigyan ba ng mga taga-Peniel ng pagkain ng mga Israelites? Hindi din. Grabe po, no? Parang ang nakikita ko po dito yung si Joseph at si Mary, yung mga anak si Maria, sumingi sila ng tulong na bawat pinupuntahan nila puro rejection, puro no. Amen! Na-experience na po ba natin yun na parang sometimes may pinapagawa si Lord sa atin. Tapos alam natin na pinapagawa talaga yun ni Lord. Tapos humihingi po tayo ng tulong sa iba. Pero ayaw nilang tumulong. Amen! Praise God. Tingnan po natin yung next na part. Kaya sinabi niya sa kanila, ang sabi ni Gideon, tinitiyak ko sa inyong kamay at sa inyo na kami magtatagumpay na makakabalik dito. At pagbalik namin, gigibain ko ang tore ninyo. Again, meron na naman pong pagbabanta si Gideon sa mga taga-Peniel, kagaya ng pagbabanta na sinabi niya sa mga taga-Sukot. Yan. Second point, basahin po natin. Some people may not support our godly mission, but stay faithful. Amen. Malinaw po ba itong point na to? Sometimes, hindi lahat yung mga malinaw na pinapagawa ni Lord sa atin ay susuportahan ng ibang tao. Amen. But take heart, don't be discouraged, stay faithful because we know that the Lord is faithful and so we should be faithful sa Kanya kasi nga po, siya naman talaga ang kikilos para mangyari ang kalooban niya ito. Amen po? So, napaka-normal po yan sa ating mga Kristiyano, sa ating mga gawain, sa ating mga ministry,
or sa lahat ng mga simpleng bagay na pinapagawa ni Lord, kung mayroon talaga tayong conviction na galing kay Lord, darating yung point na we will feel discouraged. Discouraged because hindi natin makita yung effort ng iba na tulungan tayo sa mission na yun. But again, stay faithful. Malinaw po? Okay. Verse 10. Sina Seba at Salmuna ay nasa Karkor doon. Ayan. Sino po ulit yung mga hagi na hinahabol nila? Si Seba at Salmuna. Kasama ang nalalagay nilang kawal na 15,000 pa, sapagkat 120,000 na ang napapatay sa kanila. So they already killed 120,000 people, and they still have to kill 15,000 Midianites more. Okay, basahin po natin verse 11. Dumaan sila Gideon sa gilid ng ilang sa silangan ng Nova at Jogbeha sa kabiglang sumalakay. Kaya so naging ganyan po ang kanilang direksyon. Tatakas sana sina Seba at Salmuna, ngunit nahuli sila ni Gideon. At dahil dito, nataranta ang mga kawal ng dalawang haring Midianita. So question, nagtagumpay po ba sina Gideon sa paghuli sa dalawang haring ito na sina Seba at Salmuna? Nahuli ba nila? Yes, ayan. Nang magbalik sina Gideon mula sa labanan, sa Pasong Heres sila nagaan. Nakahuli sila ng isang binatang taga-Sokot. Okay, again, sino yung mga taga-Sokot na yan? Are they Israelites? Yes, mayroon po silang nakitang isang kalahi ng mga hindi nagdili ng pagkain. Itinanong niya rito kung sino-sino ang mga opisyal at pinuno ng Sokot at isa-isa namang isinulat nito. So umabot ng 77 yung nasulat ng binatang taga-Sokot na ito kung sino ang kanilang mga leader. Ayan. Pagkatapos, pinuntahan ni Gideon ang mga ito, yung mga leader ng mga taga-Sokot, at itinanong, natatandaan ba ninyo nang ako'y humingi sa inyo ng pagkain? So talagang bumalik si Gideon sa kanila. Sinabi ninyo sa akin na hindi nyo kami bibigyan ng pagkain hanggang hindi namin nahuhuli sina Seba at Salmuna. Kahit na nooy lupay-pay na kami sa gutom, bihag na namin sila ngayon. Question. Is this a vengeance or a revengeful act from Gideon? Isa po ba ito parang paghiganti sa part po ni Gideon? Yes or no? Yes. At galing po ito sa flesh or sa laman. Verse 16, basahin natin. At nagpakuha siya ng mga tinikang sanga, yung may mga tinik daw. Tinikang sanga ng kahoy, at sa pamagitan nito'y pinarusahan ang mga pinuno ng Sokot. Pagkatapos, giniba niya ang tore sa Peniel at pinatay ang mga kalalakihan roon. Question. Kalooban po ba ni Lord na patayin niya ang mga kalahi niyang Israelita na taga-Sokot? Yes or no? May nabasa kayong kanina ng verse na sinabi ni Lord na patayin mo ang mga hindi nagbigay ng pagkain. May ganun po bang part? Wala. Okay, wala. So this is a flesh act or galing sa laman na galit ni Gideon. Hindi po ito vengeance na galit kay Lord. Amen. Kasi nga sabi sa Bible, vengeance is mine, says the Lord. Amen. Kung may nakaaway kayo, ako na ang bahalang maghihiganti para sa inyo. Amen. At sa part na ito, hindi nagtagumpay si Gideon kasi siya mismo ang sarili niyang bumawi. Siya mismo ang bumawi. Sabi nga nila, we should not take the law into our own hands. Amen. Kahit na tama tayo o biktima tayo, hindi dapat tayo yung babawi at gagamitin natin yung sariling kamay para patayin ang mga nagkasala sa atin. We should allow the justice system to revenge or seek justice for us. Amen. Kaya we should not take the law into our own hands. Kaya kung ibig sabihin nun. Pagkatapos giniba niya ang tore sa Peniel, giniba. Question.
Ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Gideon? Kasi na-realize ko hanggang ngayon, hindi ko pa nasasabi sa inyo ang ibig sabihin ng pangalan niya. Amen. Kasi alam na natin po anong ibig sabihin ng pangalan ni Deborah. Anong ibig sabihin ng pangalan ni Deborah? Bee, bubuyog. Amen. Kaya nga di ba yung bee, parang may dalawa siyang character, yung nagproduce siya ng honey, tapos namamatay siya, nag-sting siya. At gano'n yung feature ni Deborah. Ginagamit niya yung dahas sa pagpatay and sometimes yung heart niya sa pag-worship kay Lord through praises and worship po. Kaya meron siyang songs of parang Deborah. Yan. Question ulit, ano ang ibig sabihin ng pangalan ni Gideon? Ang pangalan ni Gideon, ang ibig sabihin po nun ay to chop. Alam niyo po yung chop. Chop, chop. Chop, chop. Di ba kapag mag-pork chop or to cut. Ayun, to cut. Sino po na dito ang nagsubukang maghiwa ng bawang, ng sibuyas? Yun po ang chop-chop. Okay, di ba? Huwag naman yung body. Di ba? Sabi nga chop-chop body o chop-chop lady. Ganun po yung isa ng pangalan niya. Chop-chop, mag-cut. At makikita natin, during the first pa lang, na ganun ang ginagawa niya, nag-chop siya ng yung mga palay na para kakainin nila, nagtatago sila, di ba, sa wine press o sa mga ubasan para hindi sila mahuli. Dahil nga, kinukuha ng mga Midianites yung pagkain nila. Amen. At isa pa, sinabi rin ni Lord kay Gideon na i-chop niya o gibain niya ang Diyos-Diyosan na ginawa ng tatay niya. Naalala niyo po yun? Ginamit yung pangalan ni Gideon na chop or to cut or to slice o yan, yung tore, hindi siya tore, yung Diyos-Diyosan na ginagawa nila o sinasamba nila noon. At ganito ang ginawa niya, giniba niya ang tore din sa Peniel at pinatay ang kalalakihan noon. So nagmamanifest talaga sa buhay ni Gideon yung pangalan niya. Amen, yung mag-cut-cut, mag-chop-chop para si Jesus. Ano ibig sabihin ng pangalan ni Jesus? Literally, it means Savior or tagapagligtas. And in fact, ganoon din po ang naging ibig sabihin ng pangalan ni Jesus. Dahil yun ang ginawa niya, niligtas siya tayo. Amen. Tanungin mo yung katabi mo, kapatid, anong pangalan mo? At tanungin mo siya, ano bang ibig sabihin ng pangalan mo? Kasi naniniwala ako na mayroon talagang epekto sa buhay natin yung pangalan natin. Amen. Kaya huwag yung papangalan yung anak nyo ng Kubi. Amen. Or not something na hindi maganda, or Chaka, or Chucky. Kasi baka maging kagaya ni Chucky yung buhay niya. Amen. Praise God. Ayan. So, ano ang third lesson natin dito? Basahin po natin. There are consequences for refusing to support God's people. Amen. Of course, magpo-cause kasi talaga ng conflict or ng away ang mga pag hindi natin support, pag hindi natin pagbibigyan ng suporta sa gawain ng Diyos at sa kanyang mission. But, of course, we can see na hindi po kalooban ng Diyos yung ginawa kong paghihiganti ni Gideon sa kanyang mga kalaki. Amen. Okay, let's continue. Verse 18, let's read. Pagkaraan, tinanong niya sina Zeba at Salmuna, anong itsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Ayan, so dito na po, ang kaharap niya na po yung dalawang king. Amen? Tapos na po siyang bumawi sa mga taga-Sokot at taga-Peniel. For this part, kinoconfront niya na yung dalawang hari ng Midianites. Anong pangalan ulit nila? Zeba and Salmuna. Sabi niya, anong itsura ng mga lalaking pinatay ninyo sa Tabor? Ano ang sagot ng dalawang hari na ito? Kamukha mo silang lahat. Amen. So, ibig sabihin, kamag-anak niya, yung mga pinatay ni Zeba at Salmuna. Amen. Sabi nila, kamukha mo silang lahat. Parang mga anak ng hari, sagot nila. Sinabi ni Gideon, sila ay ang aking mga kapatid at mga anak ng aking ina. Saksi si Yahweh, ang Diyos na buhay. Kung hindi ninyo sila pinatay, ay hindi ko rin sana kayo papatayin. Ayan, so ito na po yung vengeance na galing kay Lord. Na may permit po ni Lord. Amen? As compared yung ginawa niya kaninang pagpatay sa mga kalahi na hindi galing kay Lord. Ito po,
Talagang pinapagawa ni Lord sa kanila na patayin ang mga Midianites, lalo na ang kanilang mga hari. Amen. Malinaw po ba yun? Especially na ang mga taong ito ay makasalanan dahil pinatay nila mismo ang mga kamag-anak ni Gideon. Yan. So verse 20, at sinabi niya sa pinakamatanda ng anak na si Jether. Sino si Jether? Anak ni Gideon. Ano sabi niya sa anak niya? Patayin mo sila. Palibhasa'y bata pa, natakot itong si Jether. Natakot siyang bumunot ng tabak at umatay ng tao. So, ano po gagawin niya po ba? Napatayin sila? Yan, hindi po. Dahil dito, sinabi nila Seba at Zalmunna kay Gideon, bakit hindi ikaw pumatay sa amin? Mga tunay na lalaki lamang ang maaaring pumatay ng tao. Again, so, yung pagiging bata ng panganay ng anak ng Jether is now being questioned to lead or to do an act na pinapagawa ni Lord. But this time, nakita natin na trigger po nila si Gideon na sinasabi niya dapat ikaw mismo ang gumawa. Kaya sila ay pinatay ni Gideon at kinuha ang mga palamuti sa kanilang leeg ng kanilang mga kamelyo. Ayan, so kinuha nila itong mga gold ng mga nakalagay sa camel ng mga Midianites. Verse 22, basahin po natin. Pagkatapos, nagtipon-tipon ang mga Israelita at sinabi nila kay Gideon, ikaw rin lamang ang nagliligtas sa amin, sa mga Midianita. Ikaw na at ang inyong angkan ang maghari sa amin. Ayan. So nakikita niyo po ba sa part na to na gusto na nilang magkaroon ng king. At ang gusto nilang maging king ay sino? Si Gideon. Bakit nga po? Dahil nakikita nila na yung mga kalaban nila, like yung mga Midianites, ay meron silang mga hari. Amen. Pero ang mga Israelita, wala po silang hari. Sino po yung pinakaunang hari nila? Si Saul. Hindi pa po yun nangyayari sa mga susunod na chapter pa po yun. Hanggang ngayon, wala pa pong ina-appoint na king si Lord sa kanila. Sumagot si Gideon. Anong sabi ni Gideon? Hindi ako, ni ang aking mga anak ang dapat maghari sa inyo. Si Yahweh ang dapat maghari sa inyo. Tama po ba yun? That we have to give the glory and credit to God. That indeed, He is our leader, He is our king, and not us. Amen. Gagamit lang po siya ng mga tao para pamunuan tayo, pero ang Diyos pa rin ang tunay nating leader. Amen. Praise God. Ngunit mayroon akong hilingin sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila. Ayan. Nakahikaw na ginto ang mga Midianita sapagkat iyon ang ugali ng mga taong taga-desierto. Okay. Itong verse 24 na ito, this is somewhat a controversial verse. Bakit? Kasi parang dito na sa mga napakinggan kong pastor na parang pinapakita nila yung hindi magandang side ni Gideon. Amen. Bakit? Kasi sabi nila, kung talagang ayaw niyang maging hari, bakit niya ginagawa yung ginagawa ng mga hari na sinasamsam niya, yung mga property o yung mga gold ng mga fellow brethren niya. Amen. Kasi dito po kinukuha niya yung mga gold nila. Amen. Sabi niya, ngunit ako ay may kahilingan sa inyo. Ibigay ninyo sa akin ang mga hikaw na nasamsam ninyo mula sa kanila. Ayan. And from there, nagkakaroon na po ba tayo ng hint kung ano yung gagawin niya sa gold na yun. Amen po. Ano ang gagawin niya? Gagawa siya ng ephod. Ayan. So, fourth lesson natin, we have to give glory to God. Gideon knew only God should rule and lead us. Amen. Kung tayo po ay napipraise, kung tayo po ay nakupuri, lagi po natin sabihin sa mga pumupuri sa atin na hindi po tayo ang dapat pasalamatan nila, kundi ang Diyos na siyang talagang tunay na tumulong sa kanila. Amen. Dinagamit lang tayo ni Lord para maging instrumento o channel para mangyari yung kalooban niya sa lupang ito. Amen. Okay. Let's read verse 25. Sumagot sila, buong puso namin ibibigay sa iyo. Naglatag sila sa lupa ng isang malapad na damit at nilagay roon ang lahat ng nasamsam nilang hikaw. Ayan. Nang timbangin nila ang mga hikaw na ginto,
Ito ay umabot ng 60 libra. Hindi pa kasama ang mga hiyas, ang mga kwintas, at ang mga kulay ubing kasuotan ng mga hari ng Midian. Hindi rin kasama roon ang mga palumuti sa leeg ng mga kamelyo. So yan. Naalala niyo po ba yung time nung gagawin na po nila yung tabernacle? Question. Inas ba ni Lord na kunin yung mga gold ng mga Israelites? May instruction ba si Lord na kunin mo, Moses, yung mga kalakas na mga kalahi mo dahil patatayuan niyo ako ng tahanan dyan, yung tinatawag na tabernacle? May instruction ba si Lord noon? Yes or no? Yes. Question. Sa part po na ito, mayroon po bang instruction si God na kunin ni Gideon yung mga alahas nila at gumawa siya ng idol? Wala. So, dito po natin makikita na hindi kesyo pareho halos sa ginawa sa Old Testament ay automatic gagawin na rin natin. Amen? Kasi, in fact, itong dalawang kwentong to, yung kwento ni Gideon at ni Moses, parehong Old Testament yon. At in fact, pareho yung ginagawa nila na parang kay Lord. Pero ang pagkakaiba, yung una, may instruction si God kay Moses, pero dito kay Gideon, wala po. Amen? Kasi nga po, ang gusto ni Lord ay i-first nila siya as the Spirit. Amen? As a God na hindi po hinakawakan or nakikita sa mga ginto dahil He is more than the gold. Amen? Mas valuable pa siya. Mas makapangyarihan, mas malakas at mas mayaman pa siya sa kahit anumang ginto o Diyos-Diyosan na kayang gawin po ng kamay ng tao. Amen po? Amen. Verse 27. Sabay-sabay po natin basahin. Mula sa gintong nasamsam, si Gideon ay nagpagawa ng isang Diyos-Diyosang ipod at dinala sa Opra na kanyang lungsod. Doon po siya nakatira. Ang mga Israelita ay tumalikod sa Diyos at naglingkod sa Diyos-Diyosang ipinagawa ni Gideon. At ito ang naging malaking kapulaanan kay Gideon at sa kanyang sambahayan. Ayan. Kaya nga po, you know what? Ngayon ko lang naisip, no, that sometimes, hindi po ang pinapagawa ni Lord sa atin ay magpagawa tayo ng church building. Na yung totoong building, yung parang ginagawa ng mga ibang churches na naging mega church sila. Kasi dapat ang ginagawa natin church, yung mga tao, amen, because we are the church. The church is the people of God, it's not the building, amen. Kasi kahit tawagin mong church tong AGC na building na to, kung wala na tayo dito, wala na yung church, amen. Kasi sometimes, nakita ko lang po ngayon na minsan yung mga ibang church, nagpo-focus sila doon sa pagpapagawa ng temple, amen. Na ang nagdaga ng temple, pero eventually, yung mga tao, hindi naman sila nag-grow spiritually. Amen? So parang naging mali yung kanilang focus, naging mali yung target nila. Instead na sa puso ng tao sila, mas nag-cultivate or nag-work hard para kay Lord, doon sila nag-focus sa mga visible things, sa mga bagay na nakikita ng tao, which is, I believe, yun po ang wisdom, isa sa mga wisdom dito. Amen? Question, sino pa po bang nakakasunod sa kwento? Ay, mahina. Sino po dito ang inaantok na magsabi ng amen? Ay, wala. Ay, praise God. Nakikinig talaga kayo. Praise God. Ayan, so, basahin ko natin. After winning the war against the Midianites, Gideon made a request of the men of Israel. He asked for the golden earrings they had taken from the slain, that he might make a golden ephod as a memorial of their victory. Ayan, so yun pala ang kanilang purpose, kaya nila ito tinatayo. Ngayon naman, ang naalala ko po yung Tower of Babel. Naalala niyo po yung ginawa rin nilang tore na para hindi sila aalis sa lugar yun, gumagawa sila ng malaking tore. Pero eventually, sinila yun ni Lord. Amen. Tapos nagsalita sila ng iba't ibang lingwahe. Kaya hindi na nagkaintindihan ang mga tao sa mundo noon at nagkaroon ng iba't ibang language. Amen! Kasi during that time, di ba sabi ni Lord, kailangan pamahayan nila yung buong mundo, pero sila ayaw nilang mag-separate or maghiwa-hiwalay. Kaya sila gumawa ng tore, para yung tore na yun, nakikita nila kahit malayo sila at alam nila kung saan sila babalik. Amen! Kahit dalawa yung sila ng konti, pag nakita nila yung tore na yun, alam nila na
saan sila babalik? Pero kung medyo napapalayo na sila, di na nila nakikita yung tore, kailangan nilang umatras ng konti. Amen? At yung mga gumagawa ng tore, kailangan nilang mag-effort pa para mas taasan pa yung tore na yun, para yung mga mas malayo na ang lokasyon, nakikita pa rin yung tore. Amen? Praise God. Pero, ayan po, sa verse 28, lubusang natalo ng Israel ang Midian, at ito'y hindi na nakabawi. So, praise God, kasi talagang naging victorious po ang mga Israelites at natalo ang mga Midianites. At nagkaroon ng kapayapaan sa Israel sa loob ng ilang taon po silang may kapayapaan? 40 years habang nabubuhay si Gideon. Verse 29. Basahin po natin. Umuwi si Gideon sa sarili niyang bahay at doon nanirahan. 7 po ang kanyang naging anak. Ilan daw po yung naging anak ni Gideon? 70. Sana po, grabe no. So, 7 po ang kanyang naging anak sapagkat marami siyang naging asawa. So, mayroon pa siyang isang asawang lingkod sa Shechem na nagkaanak ng isang lalaki na pinangalanan niyang Abimelech. So, yan po ang magiging topic natin next Sunday, si Abimelech. At ang ibig sabihin po ng Abimelech is father. My father is my king. Yeah, my father is my king. So parang pinapalabas ni Gideon daw na siya talaga yung king kasi nga pinangalanan niya yung anak niya na Abimelech na nagsasabi na siya ang hari. Amen! Ayun, so another po yung na reason kung bakit sinasabi nila na parang masyadong nabulag si Gideon doon sa power na ibinigay sa kanya. Amen. Therefore, kailangan po, kapag tayo po hindi nataas ni Lord, alam natin kung para saan yung ginagawa natin at hindi yun dahil sa sarili nating kalakasan or kagalingan. Amen. We have to bring back all the glory and credit to God. Inilibing siya sa libingan ng kanyang ama sa Opra, ang bayan ng angkan ni Abizel. Ayan, namamatay na po siya. Mula nang namatay si Gideon, ang mga Israelita ay hindi na namuhay ng tapat sa Diyos. Sa halip, naglingkod sila sa mga Baal, yung mga Diyos-Diyosan, at ang kanilang kinikilalang Diyos ay si Baal Beret. Hindi na sila naglingkod sa Diyos nilang si Yahweh na nagligtas sa kanila sa mga kaaway na nakapalimot sa kanila. Hindi sila tumanaw ng utang na loob sa sambahayan ni Gideon sa lahat ng kabutihang ginawa nito para sa Israel. Again, parang hindi na naman siya happily ever after. Amen? Parang sa buhay natin, alam niyo po, sasabihin ko na po sa inyo, habang buhay po kayo, hindi po matatapos yung problema niyo. Amen? Naniniwala po ako na masasabi na lang natin yung happily ever after pag nasa heaven na po tayo. Amen. At hanggang wala pa po tayo sa langit, huwag na po kayo magtataka kung may mga pagsubok at problema pa po kayong kinakaharap sa ngayon. Amen. Praise God. So, sino na po gusto pumunta sa langit? Para may happily ever after na siya. Amen. Of course, lahat naman tayo pupunta doon. But yun nga, kaya pa po tayo namubuhay kasi may plano pa po si Lord sa atin dito. Amen. Tanongin mo yung katabi mo, kapatid. Gusto mo na bang pumunta sa langit? Tanongin mo siya, kailan mo gusto pumunta ng langit, kapatid? Ay, buwan, sa'yo. Mag-anniversary po na tayo, mga kapatid. Bago tayo pumunta sa langit. Amen. Okay, so last point, basahin po natin. Even good intentions can become a trap if it leads people away from God. Amen. Kahit daw po kung yung mga intention natin ay maganda, sometimes nagiging trap ito, parang, alam niyo po yung kapag nahuli yung daga, natatrap sila. At nilalayo ang mga tao sa Diyos, kagaya ng ginawa nilang ipon na muli, dahil nga sa ipon na yun, naisip ng mga Israelita na okay lang na sumamba sa mga Diyos-Diyosan sa mga bagay na gawa sa ginto. Amen? At dyan po nagtatapos ang ating kwento. Palapakan po lang si Lord. But, of course, may panonoodin po tayo video clip for a while para po mas ma-appreciate po natin ang kwento ito. So, lights off po tayo and let's watch this short video clip. Presents The Promise of Jeffrey. Wait! Before starting the story, you should present a summary about what happened with Gideon. Okay.
Go get ready. Come on! Gideon and his 300 men kept on searching for the Midianites who had escaped. They were after the two kings of Midian, Zebah and Zalmunna. Tired of the persecution, they arrived at Sukkot, and Gideon asked the officers to give bread to his exhausted soldiers. However, the Sukkot officers refused, saying, Have they already captured Zebah and Zalmunna? Why should we give bread to your soldiers? Gideon answered, All right, when the Lord gives me Zebah and Zalmunna, you will die. From there, they went up to Peniel, and Gideon asked for the same thing. But those from Peniel gave the same answer. That is why he warned those men. When I return victorious, I will tear down his tower. When the kings of Midian were finally captured, Gideon punished the men who mocked and refused to help them. After the victory over the Midianites, the Israelites asked Gideon to rule over them. However, Gideon rejected the offer, but asked each of them to give him a ring from their share of the spoils of the battle. And with these rings, he made an ephod, a priestly garment, and placed it in his hometown, Ophrah. However, all of Israel began to worship the ephod, which became a trap for Gideon and his family. For 40 years while Gideon lived, Israel was at peace. He died at a very old age and was buried in Ophrah with his father Joash. Gideon had 70 sons, for he had many wives. One of his sons was called Abimelech, and he was very ambitious. He wanted to rule the city of Shechem. Presents. Praise God. So let's answer. Praise God namatay dito. Let's answer the question now. Ano ang natutunan mo sa kwento? Ayan. Number 1. Ulitin ko lang din po yung mga flash ko po kanina. Basahin po natin. Handle criticism with humility and wisdom. Second, some people may not support our godly mission, but stay faithful. Third, basahin po natin ang malakas. There are consequences for refusing to support God's people and mission. Number 4, give glory to God. Gideon knew only God should rule and lead us. Amen. And last, number 5, even good intentions can become a trap if it leads people away from God. Amen. So last question, where is Jesus in the story? Nasaan po si Jesus sa kwentong ito? Jesus is the true and perfect leader that they were looking for in the story. Amen. Kasi po nakita po natin after the victory, gusto na po ng mga Israelita na magkaroon po ng hari. Amen. At sino yung gusto nilang maging hari? Si Gideon. Pero makikita natin na ang sagot sa kanila, sagot sa atin, si Jesus, ang tunay at totoo at perfect na leader na hinahanap po natin. Amen. And praise God kasi nabuhay po siya. At siya po ay nasa puso natin sa pamamagitan ng Espiritu na kapiling natin at regalo niya sa ating mga taong tumanggap at kumilala sa Kanya bilang Panginoon at tagapagligtas. Amen. Praise God. Ayan. So, I will end the message with this short video clip. Ayan. So, this talks about repression. This talks about abandonment. Ayan. This is kind of related to the story and to the message, because at the end of the message, I would say that and highlight na hindi po tayo kailanman po inabandon or pinabayaan ni Lord. Amen. Bakit po?
Kasi po, nung napanood ko po itong discussion po na ito about Judges 8, may mga narinig po akong preacher na sabi nila, sometimes kaya daw gumagawa ang isang tao ng Diyos-Diyosan para maalala ang Diyos. Amen. Para ipaalala na kapiling natin si Lord. Amen. Pero ngayon gusto ko pong sabihin sa inyo mga kapatid na wala man ang mga Diyos-Diyosan na yan, hindi tayo iiwan at pabayaan ng Diyos. Kahit wala yung mga Diyos-Diyosan o yung mga imahe po na yan. Amen! Dahil ang Diyos natin ay Espiritu at siya po ay nasa puso natin, ang banal na Espiritu. Amen! Praise God. Ayan, so let's watch this video clip. It's falling apart right now. You're not alone. And more importantly, you're not forgotten. In the middle of the chaos, the confusion, the heartbreak, God isn't distant. He's present. And sometimes it's in those exact moments of breakdown that He begins building something new in you. In this video, we're diving into what it really means for God to hold you together when everything else is falling apart, and why this might be the turning point you never saw coming. Let's be real. When life breaks down, it doesn't feel spiritual. It feels heavy. It feels confusing. It feels like you're praying in silence, hoping for something to change, but nothing is moving. Maybe it's a relationship that's shattered. Maybe your finances are drying up. Maybe your mental health is hanging on by a thread. Or maybe you're just in a season where nothing makes sense. And in that place, it's easy to think, God, where are you? Why is this happening? Why aren't you stepping in? But here's what Scripture shows us over and over again. God is not absent in our breaking. He is most present in it. Psalm 34:18 says, "The Lord is close to the brokenhearted and saves those who are crushed in spirit." It doesn't say He's close to the strong or the perfect. It says He's close to the broken. That means your pain doesn't disqualify you from God's presence. It actually invites it. And Colossians 1:17 says, "He is before all things, and in Him all things hold together." That includes you. You might feel like everything around you is falling apart, but you're still breathing. You're still standing. That's not an accident. That's evidence. He's holding you together, even when it doesn't feel like it. I want you to think about this. What if the breakdown is actually part of the breakthrough? What if the season that feels like the end is actually the middle of your story? Not the finish line, but the turning point. Let's look at Joseph in the Bible. He was betrayed by his brothers, sold into slavery, falsely accused and thrown in prison. Every part of his life looked like it was falling apart, but behind the scenes, God was positioning him, preparing him, elevating him. And at the right time, Joseph didn't just survive, he rose. The same God who was with Joseph in the pit, in the prison, and in the palace is with you right now. God doesn't waste pain. And He's not waiting for you to have it all together before He steps in. In fact, it's often when we reach the end of our own strength that we finally make room for His. There's this verse in Isaiah 41 verse 10 that I want you to hold on to. "So do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I will strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous right hand." God doesn't promise that life will always make sense, but He does promise that He will never leave you. He does promise to hold you. And sometimes, when everything else is stripped away, that's when we finally realize He's enough. So if your life feels messy, uncertain, or painfully silent, I want to encourage you, let go of trying to hold it all together. God never asked you to carry that weight alone. He doesn't expect perfection. He invites surrender. Sometimes, the strongest thing you can do is simply whisper, "God, I can't do this anymore, but I trust you to carry me," and He will. You don't need all the answers right now. You just need to know this. God is still with you. He hasn't abandoned you. And even if it feels like you're falling, He's catching every single piece. If this message spoke to you today, I'd love for you to comment below. Let me know how I can be praying for you, or simply say, "That's me," so I know you're here. And if you know someone walking through a hard season, share this with them. It could be a reminder they didn't know they needed. Remember, your brokenness is not the end of your story. With God, even the shattered pieces have purpose. He's not just holding you through, He's holding you together. Amen. Praise God. Nangusap pa siya sa inyo through that video clip. Amen. Hindi ko alam kung ano po ang pinagdadaanan po ninyo. Subalit, gaya po ng nabanggit po sa kwentong ito, hindi po tayo iiwan ng Diyos at kailanman ay hindi niya po tayo iiwan. Amen. Maaaring hindi man maganda yung nangyayari sa atin ngayon o yung sitwasyon natin.
Subalit lagi po natin ilagay sa ating isipan na walang hinangad na hindi maganda ang Diyos para sa atin. Amen. Laging para sa ikabubuti ang hangarin ng Diyos para sa atin. Naniniwala po ba kayo doon? So yun lamang po, to God be the glory. Palapakan po natin ang ating Panginoon.